International Marketing Group. At ako po ang iyong speaker, Winifred Asuncion Jr., ang ating pong pangalan. Okay, congratulations and welcome po sa lahat ng ating mga guests, sa lahat ng mga first-timer na makaka-attend po dito sa ating webinar. Welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer ng total financial solution sa bawat Pilipino, nasa Pilipinas man tayo or nasa ibang bansa. Okay? So magsimula po tayo sa pamagitan po ng ating opening prayer by Brother Bo Sanchez, the True Millionaire's Prayer. So let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Okay? So once again, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer para sa lahat ng Pilipino na magkaroon po tayo ng total financial solution. Gusto po ba natin na mabigyan ng financial solution yung pinagdadaanan natin ng mga financial crisis, no? So yan po yung bibigyan natin. So magpasalamat po tayo sa lahat po ng mga nag-invite sa atin para po maka-attend, no, ng ating financial literacy webinar. Building your future, taking control of your money. Okay? Always remember that. Pag ikaw ang nagtratrabaho, ikaw ang kumikita, dapat nasa iyong kamay ang control ng iyong kaperahan. Dapat wala yan sa ibang mga kamay. Dapat ikaw ang marunong mag-control ng iyong kinikita. Okay? So dito kasama po natin sa ating mission si Brother Bo Sanchez. Napakahusay na speaker when it comes sa financial, when it comes sa spiritual. Napakagaling po ni Brother Bo Sanchez. At kasama natin siya last convention po natin. At kasama natin siya dito po sa ating libro. Sabi nga ni Brother Bo Sanchez, meron ba dito nakakakilala kay Brother Bo Sanchez? Sabi ni Brother Bo, friend, this is your ticket to upgrading your financial life. Devour it and share it with people who need a financial revolution in their life. And may your dreams come true. Yan po ang mensahe ni Brother Bo Sanchez para sa lahat. Alright? And sabi nga dito, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Tandaan, dito po sa IMG, hindi lang po ito about webinar, hindi lang natin sa IMG. Kung ano yung tinuturo natin dito, ine-execute na natin. Yun po yung pinaka-powerful, no? Dahil kung ano yung matututunan mo dito, pwede mo lang gamitin, pwede mo lang i-execute, pwede mo lang gawin. Anong tinuturo about financial education? Paano ka mag-iipon ng tama? Do you think kailangan mo mag-ipon? Do you think kailangan malaman ng anak mo yung tamang paraan ng pag-iipon? Then, what's next? Pag nalaman mo paano yung tamang pag-iipon, then mag-execute ka, mag-ipon ka, magpalago ka ng iyong perang kinikita. Okay? Dahil ang financial education ay hindi lang po ito para sa mga mayaman. Para po ito sa lahat ng mga Pilipino. Okay? So makikita nyo dyan sa harap ng ating libro, nakalagay dyan, Become Your Own Financial Educator, at kailangan mai-build natin ng tama yung tinatawag natin na solid financial foundation. Makikita nyo yung parang bahay dyan na hagdan-hagdan. Now, which is, yan po yung financial structure na tinatawag natin na dapat lahat tayo merong healthcare, may insurance, marunong dapat tayong mag-manage ng utang, and as much as possible, dapat walang utang. Okay, sino dito yung merong utang? Gusto nyo bang mabigyan yan ng solusyon at matapos na yung utang na yan? Ang solusyon po, kailangan natin malaman o maintindihan yung kahalagahan ng financial education para sa ganun makapag-build tayo ng emergency fund at magkaroon ng solid investment. Yan po yung dapat na meron tayong lahat. Alright? Then, bakit nga ba kailangan natin ng financial education? Kung tatanungin mo yung sarili mo,
kailangan mo ba talagang matutunan ang financial education? Meron bang nagturo sa atin about financial education? Sabi po sa libro, many good people fail. Many hardworking, isa ka na dyan, masipag magtrabaho, smart, young, and old people fail. Many teachers, meron bang mga teachers dito? OFWs, napakaraming OFWs na nandito, no? Doctors, engineers, nag-fail. Ang masakit, retiring without enough savings. Nagtrabaho ka buong buhay mo, pero pagdating ng retirement mo, kaawa-awa ka. Bakit? Hindi kasi napaghandaan yung kanilang retirement. At yung sinasabi ng ibang mga magulang, ito yung hindi dapat sabihin bahala na sir yung aking mga anak dahil pinag-aral ko naman sila, sila naman ang bahala pag-retire namin. Maling mindset po yun. Hindi po retirement fund ang ating mga anak. Okay? Kaya dapat ngayon pa lang, ito yung lagi niyong maririnig sa akin na, kaya dapat ngayon pa lang, habang ikaw ay meron pang pagkakataon, simulan mo na ngayon. Okay? People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Bakit? Walang panahon sa pag-aaral ng financial. Pansinin mo, kung hindi ka naka-attend sa financial literacy webinar, ano yung ginagawa mo? Saan ka nakafocus? Doon sa trabaho mo. Tama. Doon sa trabaho mo para meron kang income monthly. Para may bigay mo yung financial support sa iyong family. Paano pag bigla kang nagkasakit? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Sino ang magbibigay ng financial support sa iyong family? Okay? Kaya dapat, habang may pagkakataon, bigyan natin ng oras, aralin natin yung ating financial, yung kinikita mo, aralin mo, paano mo ito papahalagahan? Paano mo ito papalaguin? Paano mo ito pro-protectionan? Dahil hindi habang buhay na ikaw ay may trabaho, hindi habang buhay na ikaw ay empleyado, hindi habang buhay ikaw ay OFW, hindi habang buhay ikaw ay malakas kumita. Kaya dapat habang may pagkakataon, simulan mo na ngayon. Okay? Walang panahon sa pag-aaral financial. Yan yung challenge natin ng mga Pilipino. Masipag tayo sa masipag. Pero, ang challenge, hindi tayo marunong sa pagpapahalaga, paghawak, pagpapalago ng ating kaperahan. Kaya maraming mga Pilipino, kahit gaano kasipag, mahirap pa rin. Okay? Dahil kulang tayo ng financial education. Tignan niyo po ito. Dating school principal noon, naging janitress. No? Pwede nyo research yan sa YouTube. Mapapanood nyo po yung buong kwento. In-interview po yan ni Corina Sanchez. Nanay, mahirap po bang isipin na dati kang school principal, pero ngayon janitress? Ibig sabihin, ito po ay isang wake-up call para sa ating lahat, para hindi na maulit yung ganitong mga karanasan. Di ba? It's a wake-up call para sa ating lahat na kailangan dapat matuto kang mag-ipon, matuto kang mag-invest. Alamin mo yung kahalagahan ng healthcare, ng retirement fund, ng investment. Okay? Para pagdating ng panahon, hindi tayo kaawa-awa. Okay? Kahit sabihin mo, doktor ka, attorney ka, kung hindi mo pinag-ipunan yung retirement fund mo, sinong kawawa pagdating ng panahon? Wrong money mindset. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Mali po yun. Hindi po para sa mga mayayaman lang. Ang financial education nakalagay po sa libro. Financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. Para sa lahat po yan. Okay? Many believe that the solution to financial challenges is borrowing money. Sino dito walang utang? Bakit kapag nagkakaproblema tayo financial, ang solusyon lagi natin na lang iisip ay mangutang? Simple lang dahil wala kang inipon. Diba? Sabi nga ng mga matatanda, kapag meron kang sinuksok, meron kang madudukot. Pero dahil wala kang sinuksok, wala kang madudukot sa oras ng kagipitan. Okay? So dito lagi natin tinuturo kapag may utang, bayaran at magsimula kang mag-build ng iyong solid financial foundation. Then, some even rely on luck. Maraming mga Pilipino tumataya sa sugal, tumataya sa loto, umaasang manalo at masolusyonan ang kanilang financial problem. Pero alam natin, marami ng mga Pilipino nanalo sa loto. After 3 years, 5 years, balik sa hirap. Anong kulang? Financial education. Dahil hindi tayo marunong when it comes sa pagpapahalaga, pagpapalago, at pagprotection ng ating pera. Many people belong to a community of spenders. Marami sa mga Pilipino, aminin man natin o hindi,
Examine mo yung sarili mo, ano ka? Gastador ka ba or ipunera ka or ipunaryo ka? Tignan mo nga yung sarili mo. Meron kang sweldo, meron kang income, magkano ipon mo? Pag wala kang ipon, then may problema. May problema sa sarili mo. Walang problema dun sa kinikita mo, kundi nasa sarili mo yung problema. Bakit di ka nakakapag-ipon? Diba? So, kailangan natin yan. Okay? Kailangan natin makapag-ipon ng tama. Okay? Minsan kasi akala natin hindi nauubos yung ating income. Malakas ang loob mo na umutang dahil alam mo meron kang pambayad. Paano pag may nangyari? Paano pag nagkasakit ka? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Sino magbabayad ng utang mo? Okay? Low savings and high debt, ito po napaka-critical. Marami sa atin, trabaho ng trabaho, o konting ipon. Ang pinakamasakit dito, yung trabaho ka ng trabaho, wala ka nang ipon, paun ka pa sa... Sino po yung nakakaranas nito? Okay, bato-bato sa langit, tamaan, magalit ka. Okay? Ang laki ng sweldo mo, ang ganda ng trabaho mo, pero wala ka namang ipon, baon ka pa sa utang. Many people use their credit cards as emergency fund. Hindi po masama, hindi po tinuturo na masama ang pagkakaroon ng credit card. Maganda po merong credit card. Huwag mo lang gagamitin pang emergency fund mo dahil malulubog ka sa utang. Most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. Ito yung malaking problema sa atin. No? Malaking problema ito sa karamihan. Marunong umutang pero hindi magbayad ng utang. Tama? Yan yung isang challenge. Kaya dapat sulat mo lahat ng utang mo, bayaran mo kung ano yung mga pwede mo nang bayaran para mabawasan. Okay? Then, their salary move from hand to mouth. Minsan, nagsweldo tayo, pinakain natin sa pamilya, pinagsamyupsal mo, unlimited, ubos ang sweldo. Sabi ng iba, okay lang yan, sir. Okay, at least nabusog yung family. Pero paano bukas? Then, hand to hand. Sweldo ka ngayon, pumunta sa ibang kamay, ubos ang sweldo. Kailangan mo na naman mag-sacrifice, magtrabaho para may income. Gusto nyo ba yung buhay na yan? Or, touch me not, sa ATM ka sumisweldo, pero ATM mo nakasanla. Di ba? Sakit, di ba? So, iwaksi po natin yan. Mas maganda yung sweldo ka, okay, na sobra-sobra na yung pera mo. Gusto nyo ba yung sobra-sobrang pera kaysa kulang-kulang? Ano yung gusto mo? Sobra kulang. Di ba? Of course, gusto natin sobra. Anong kailangan mong gawin? Mag-ipon. Okay? Car loans, ayan, ang mga Pilipino mahilig sa loan. Okay? Napakarami mga Pilipino ang hihilig sa loan. Tignan mo kung panalo ba pag nag-loan ka. Okay? Panalo ba pag nag-loan ka? Pag nag-loan ka ba, magkano interest na binabayaran mo? Then kung meron kang investment, magkano ba yung kinikita ng investment mo? Baka mamaya, mas malaki yung interest ng loan na binabayaran mo kaysa dun sa investment mo. Kaya ang gawin mo, bayaran mo yung loan na yan para i-concentrate mo sa pag-i-invest. Okay? Baon sa utang, hirap magretiro. Tandaan po natin yan, Ma'am Sherry, Ma'am Luz, di ba? Baon sa utang, hirap magretiro. Okay? So wag po nating hahayaan. Why people fall on debt trap? Napakaraming temptation. Pero wag mong hahayaan na mas mataas o mas malaki ng utang mo kaysa sa kinikita mo. Alright? Kailangan natin gawin, mag-build ng ating emergency fund. Okay? Para pag nawalan ng trabaho, hindi ka iyak. Pag nawalan sa nagkaroon ng emergency, medical emergencies, meron kang magagamit. Okay? Lalo na ngayon, puro kalamidad dito po sa Pilipinas. Ang daming nababaha, 'di ba? Ang daming nababaha. Kagabi nanood ako ng balita sa Tondo. Ano yung sinisigaw ng mga kababayan natin na nabaha? Humihingi ng financial. Humihingi ng tulong. Bakit? Walang emergency fund. Diyan dapat ginagamit yung emergency fund. Pag nagkaroon ng emergencies, dapat kahit pa paano meron kang may withdraw sa ATM mo. At yan ang gagamitin mo. Yan ang tawag natin emergency fund. Paano mag-build ng emergency fund? Tandaan mo ang formula na to. May formula sa pagbibuild ng emergency fund. 6 times of your monthly income dapat laman ng iyong savings account. Kung 20,000 a month ang sweldo mo times 6, magkano yun? Dapat meron kang 120,000. Okay, na nakalagay sa iyong savings account na hindi mo nagagamit para in case of any emergencies, meron kang madudukot, hindi ka na mangungutang. Tandaan po nyo yan. Alright? Sabi ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Meron tayong tinuturo abundance formula. Sino nakakalam ng abundance formula? So kung merong formula sa pagbibuild ng emergency fund, meron din formula paano makakapag-ipon ng tama.
Ito yung tinatawag natin abundance formula. So ano ba yung ibig sabihin ng abundance formula? Paano ka nga ba makakapag-ipon ng tama? Kailangan 100%, no, 100% ng iyong monthly income ang una mong ibabawas dapat ay 10% tithes para kay God. Pasasalamat mo yan, love offering mo yan dahil meron kang blessing every month. Tandaan po natin yan. Every time, huwag po tayong maging madamot. Pag naging madamot ka, magiging madamot din ang biyaya para sa'yo. Tandaan, the more you give, the more blessings ang babalik sa'yo. Okay? So 100% ng iyong income, 10% tithes, at 20% dapat consistent yan. 20% ng iyong monthly income dapat nilalagay mo sa iyong savings and investment. Kaya po ba natin yan? Ito yung tinatawag natin na pay God and pay yourself first. At yung matitira na 70%, yan yung ibabudget mo para sa iyong lifestyle. Tandaan po natin yan. Ito yung tinatawag natin na 10-20-70 rule. Nasa libro din po yan ni Brother Boss Sanchez. Ituro din po natin ito sa ating mga anak, sa ating mga next generation. Okay? 10% para kay God, 20% para sa savings and investment mo sa sarili mo. At yung 70% na may iwan, ay yan yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Alright? So may natututunan po ba tayo? Then, para makapag-ipon tayo, ano yung kailangan gawin? Manage and reduce expenses. Sabihin mo sa sarili mo yan. Manage and reduce expenses. Okay? Kailangan marunong tayo mag-manage at bawasan natin yung mga gastos natin. Okay? Now, sino dito mahilig na mag-soft drinks? Sino dito mahilig magkape, sigarilyo, alak, lotto tickets, extra phone bills, pedicure, manicure sa mga kababaihan, ayan, weekly. Okay, hair maintenance, yung mga kulot nagpapaunat, yung mga unat nagpapakulot. Okay, tignan natin itong number 1, soft drinks. Kung ikaw ay mahilig mag-soft drinks, let's say, araw-araw ka lang sa soft drinks at ang presyo ng soft drinks, 20 pesos per can. Nakakadalawa ka sa loob ng isang araw. Magkano yun sa loob ng isang buwan? 1,200 pesos ang nagagastos mo. Magkano yan sa loob ng isang taon? Gumagastos ka ng 14,400 dahil lang sa 20 pesos per can na soft drinks. Alam mo ba, kapag itong 20 pesos na yan, nilagay mo sa investment mo sa loob ng 20 years, okay, meron ka dapat 1.2 million after 20 years. Saan nanggaling yung 1.2? Doon sa 20 pesos. So ano yung kailangan mong gawin? Reduce expenses para makapag-ipon ka. Alright? So ganun lang kasimple. No? Wag mong mamaliitin yung barya. Okay? Dahil yan yung magpapayaman sa iyo. Okay? So dapat cut the little expenses. Tandaan, ang buo nagsisimula yan sa barya. Alright? Classify your needs and wants. Purpose o forma. Okay? Marami sa atin nakabag ng Louis Vuitton, pero walang laman. Marami naka-iPhone. Mga Pilipino gusto iPhone, pero walang ipon. Okay lang na may iPhone, basta maraming ipon. Save instead of sale. Huwag po tayong papasilaw sa mga sale. Okay? Bawasan yung pagkain sa labas pag hindi naman kaya. Okay? Then, tandaan, iwas luho para iwas luha. Okay? Sabihin mo sa sarili mo yan. Iwas luho para iwas luha. Understand where your money goes. Saan nga ba napunta ang pera mo? No? Dapat alam mo ano yung mga liabilities mo. Ang liability, ito yung mga lagi mong pinaggagastusan. Take note. Ang liability, ito yung lagi mong pinaggagastusan. Then, dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng asset. Ang asset, ito yung mga binibili mo, ina-acquire mo na nagbibigay sa iyo ng income. Sabi ni Robert Kiyosaki, assets are anything you buy or have that puts money in your pocket. Sample, bumili ka ng gadget, ginamit mo sa online business mo, asset liability. Of course, asset yan dahil nagbibigay sa iyo ng income. Bumili ka ng kotse, nainggit ka dahil yung kapitbahay mo mayroon din kotse. Okay? Then, pag lagi mong ginagastusan yan, liability yan. Pag pinarentahan mo yan, ginawa mong Grab or Uber, then asset yan. Nagpagawa ka ng napakalaking bahay, walang nakatira, caretaker, liabilities yan. Bumili ka ng condo, pinarentahan mo, asset yan. Ano yung gusto mo? Asset, liability. Okay? So, dapat mag-invest tayo sa mga asset. Okay? Another formula, understand how money works.
dapat alam natin paano magtrabaho ang ating kaperahan. Gusto po ba natin yan? Wealth formula, ito yung tinatawag natin na wealth formula. Para magkaroon ng real wealth, dapat talaga may pera ka. Pag may pera ka, bigyan mo ng oras. Walang instant na kitaan. Okay? Huwag kang maniniwala sa instant na kitaan dahil mai-scam ka lang diyan. Alright? Pag kailangan ng pera, kailangan mo ng time, dapat alam mo kung saan mo nilalagay ang investment mo. Alam mo kung magkano kinikita. At dapat alam natin ano ba yung kalaban ng ating kaperahan. Ano yung kalaban ng kaperahan natin ngayon? Inflation. Ano bang ibig sabihin ng inflation? Pagtaas ng bilihin. Tumataas ang bilihin, ang sweldo mo hindi tumataas. Anong ibig sabihin doon? Bumababa yung purchasing power ng kinikita mo pag laging tumataas ang inflation. At hindi lang yon, ang kalaban ng ating kaperahan, tax. Okay? Mag-grocery ka, may tax. Magbangko ka, may tax. Halos lahat merong tax. Okay? So, i-consider po natin yan. Right? So, yan po yung tinatawag natin na wealth formula. Ganito daw ba ang ating bulsa? Maraming butas. Kung maraming butas, kailangan takpan mo yan. Dahil kahit anong sipag mo, literal na meaning, yung pupunuin mo ng tubig yung balde na yan, kung maraming butas yan, hindi mo talaga mapupuno. Ganon din po sa bulsa natin. Kahit anong sipag mo magtrabaho, galing mong kumita ng pera, kung maraming butas ang bulsa mo, mahihirapan kang mag-ipon. Okay? Sabi ng iba, sir, parang coke lang yan. Kung di sakto, zero ang laman ng wallet. Huwag po tayong papayag. Alright? Reason why we need to save. Kailangan ba talaga natin mag-ipon? Tanungin mo ang sarili mo. Kailangan mo ba talaga mag-ipon? Bakit mo tinuturo sa mga anak mo mag-ipon? Kung ikaw wala kang ipon, yun po yung mahirap. Ano? Tuturo mo sa anak mo mag-ipon ka. Ikaw nga na magulang wala ipon. Kaya dapat ikaw na magulang. Ikaw yung magpapakita sa mga anak mo na nag-iipon ka. Bakit kailangan natin mag-ipon? No? Meron tayong tinuturo dito na the X-curve concept. Okay? Isang linyang pataas, isang linyang pababa. Yung isang linyang pataas, ayan yung tinatawag natin na money line. Yung linyang pababa, yung red line, that is responsibility line. Okay, dito sa ating X-curve concept, habang bata ka, wala kang ipon. Pag walang ipon, malaki ang responsibility. Ano ba yung mga responsibility natin sa buhay? Ito yung tinatawag natin na basic needs. Pagkain, shelter, clothing, education, health, utang. Okay? So paano tayo nakakapag-survive? Dahil meron kang trabaho. Pag meron kang trabaho, meron kang active income. Ano yung active income? You work hard for the money. Paano pag wala kang trabaho? No work, no pay. Okay? Etong basic needs natin, magiging permanent needs yan hanggang buhay tayo. Di ba? So dito, kung active income lang inaasahan mo, less secure ka. Ano yung kailangan mong gawin? Kailangan pataasin mo yung money line. Mag-ipon ka, mag-invest ka. Alam mo ba, habang pinapataas mo yung money line mo, yung responsibility line mo, bumababa yan. Kung masyadong mataas ang responsibility mo, isang reason dyan, hindi ka nag-iipon, hindi ka nag-i-invest. Okay? So, kahit anong gawin mo, kailangan talaga natin mag-ipon, mag-invest. Para sa ganun, yung responsibility line natin, bababa yan. So, pag nagawa natin yan, magkakaroon tayo ng big savings. Pagtanda natin, no? Pagtanda natin, more secure tayo. So ano yung kailangan mo gawin? Dapat yung active income mo, yung pera na kinikita mo ngayon, aralin mo paano mo pagtrabahuin. Okay? Active income mo, i-convert mo yan into passive income. Money working for you. Para pagtanda mo, pag-retiro mo, tuloy-tuloy pa rin na meron kang income. Dahil tuloy-tuloy pa rin naman yung ating needs. Di ba? Kakain ka pa rin naman. Kailangan mo pa rin ng damit. Paano pag na-hospital pa? Di ba? So, yan yung kahalagahan. No? Habang ikaw ay meron pang pagkakataon, habang ikaw ay may trabaho pa ngayon, habang ikaw ay may income pa, convert mo na yung income mo, aralin mo na paano magkaroon ng passive income. Diyan ka matutulungan ng IMG. Okay? Eto, anong edad ka na ngayon? Nasa 25, 35, 45, 55 or pa-retire ka na? Kumusta naman ang retirement mo? Alam mo ba sa buhay natin, meron tayong if sa buhay. Marami tayong if sa buhay. Okay? Pag-usapan natin dito yung tatlong if. Okay? First if, no? What if I die too soon? Kinuha ka. Paano pag kinuha tayo ni Lord, no? Sino ang magpapatuloy na magbibigay ng financial support sa family mo? Kaya dapat habang ikaw ay nagtratrabaho, lalo na pag breadwinner ka, kailangan dapat meron kang life insurance. Ano ba yung life insurance? Para saan ba ito? Ang life insurance ay protection natin ito sa ating pamilya. Para anytime
na kunin tayo ni Lord, hindi kawawa ang pamilyang may iwan. Yan po yung solusyon natin. Okay? Kung marami kang utang, lagi kong ina-advise, pag maraming utang, dapat marami kang life insurance. Para anytime na kunin ka ni Lord, na bangungot ka man, di ba? Kung meron kang life insurance, yung insurance ang magbabayad ng mga utang. Okay? Second what if you live too long? Ito yan, sa right side. What if you live too long? Sino naman ang mag-aalaga sa sarili mo? Sino ang magbabayad ng hospital bill mo pag nagkasakit ka? Anong solusyon? Dapat meron tayong long-term healthcare at meron tayong long-term investment. Yan po yung kailangan natin. Pag nagretiro tayo, hindi po pwedeng pag nagretiro ka, magtratrabaho ka pa rin. Kaya ka nga nagretiro na. Kasi tapos ka na sa pagtratrabaho, enjoy mo naman yung buhay. Hindi ka nagretiro para magkaroon ulit ng ibang trabaho. Hindi ka nagretiro para magsaka ka ulit. Nag-retire ka na. Ibig sabihin, tama na yung pagtratrabaho. Enjoy mo na yung buhay. Pero maraming mga Pilipino, pag nag-retire, kawawa. Bakit? Walang retirement fund. Walang healthcare fund. Kaya kailangan pa rin nilang mag-sacrifice, magtrabaho hanggat kaya nila. But now, naaral mo, natutunan mo ang kahalagahan ng financial education. Papayag ka pa ba ngayon na pagdating ng panahon na magre-retire ka, ay isa ka rin sa kawawa? Of course not. This is the best time para makapagsimula na po tayo ngayon. Ito po yung tinatawag natin na complete financial plan. What if I die too soon? Dapat meron tayong life insurance. Ayan ang instant money. What if I live too long? Dapat meron tayong investment and long-term care. Ito yung tinatawag natin na 3 major financial needs. Ito po yung mahalaga sa buhay natin. Itong tatlo po na ito. Yung pagkakaroon ng investment na bubuhay sa'yo hanggat buhay ka. Okay? Yung pagkakaroon ng life insurance na protection mo yan para sa pamilya mo, para hindi kawawa at meron kang peace of mind anytime na kunin ka ni Lord. At yung magkaroon ka ng long-term healthcare, pagtanda mo para pag ma-hospital ka, magkasakit ka, kahit pabalik-balik ka sa hospital, kung meron kang healthcare fund, walang problema. Dahil hindi mo hihingin yung pambayad mo ng bill sa hospital dahil meron kang healthcare fund. Then, ikaapat na what if, no? What if I could tell you about a product that provides complete solution to your 3 major financial needs? Yan yung tinatawag natin na magbibigay ng total financial solution. Yung pagkakaroon natin ng Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? Yung pagkakaroon ng Kaiser. Bakit Kaiser? Okay? Ang Kaiser po, para sa kalaman ng lahat, ito po ay under siya ng HMO, Health Maintenance Organization. Hindi po siya insurance. Wala po yan sa Insurance Commission. Nasa Health Maintenance Organization or HMO. Now, which is ang ating Kaiser ay meron na tong healthcare na magagamit for hospitalization, meron na tong insurance for 20 years, at meron na tong savings and investment. Tatlo agad yung meron ka once na meron kang Kaiser. Sinasagot niya na yung ating 3 major financial needs. Alright? Now, pag-usapan natin about Kaiser para magkaroon tayo ng idea. Okay? Ang ating Kaiser, 7 years mo lang itong pag-iipunan, babayaran, 20 years yung kanyang coverage. Okay? Ang sample natin dito, K100 plan. Okay? K100 plan, ang annual payment ng K100 plan, that is 58,000. Okay? Ang contract price ng ating K100 plan ay 411,000. Okay? Example natin, okay, age 22, no? Age 22. Okay? Pag-usapan muna natin yung insurance benefit. Gaano ba nga ba kaganda ang ating Kaiser? Pag-usapan natin yung insurance. Merong healthcare, insurance, savings. Pag-usapan natin yung insurance. Okay? Sample natin, K100 plan. Pag K100 plan, ang kinuha mo, ang term insurance mo dito, meron kang 450,000 pesos. Meron kang 450,000 pesos. Okay? Sa life insurance ng ating Kaiser, meron yan 2 years contestability period. Anong ibig sabihin ng 2 years contestability period? Pag ngayon ka kumuha, sa loob ng 2 taon na nagbabayad ka, wag ka munang mamamatay. Wag ka munang mamamatay.
para merong insurance benefit na makiklaim ang pamilya. Kaya nga, lagi natin sinasabi, time is gold. Napakahalaga ng oras. Kasama yan sa investment, yung oras. Okay? So, paano pag wala pang 1 year namatay sa sakit, walang insurance claim na makukuha ang family. Dahil nung kumuha ka ng yung Kaiser, meron ka lang pre-existing. Alright? So, dapat sa loob ng 2 years, wag muna tayong mamamatay. Alright? Para sa ganon, merong insurance benefit na makukuha yung family. Paano naman pag aksidente kinamatay? Eh, kahit sabihin mo 3 days, 5 days, 1 month pa lang na na-approve yung policy, 1 year pa lang, meron at meron insurance benefit na makiklaim. Pag aksidente, yung cause of death, times 2 ng insurance benefit ang makukuha o makiklaim ng beneficiary. So 450,000 times 2, that is 900,000 ang makiklaim ng kanyang beneficiary. Sabihin mo, 1 year pa lang nagbabayad, namatay aksidente. So 900,000 makukuha ng beneficiary. Pangalawa, 1 year pa lang nagbabayad, 7 years babayaran ng Kaiser. So dapat meron pang 6 years na babayaran. So dahil namatay na si policy owner na aksidente namatay, yung kanyang policy may transfer doon sa kanyang beneficiary, fully paid na, wala nang babayaran. Pangatlo, pag nag-mature ang plan on the 20th year, okay, makukuha pa ng beneficiary yung 1.1 million. Yan po yung sa part ng insurance. Pag aksidente, times 2, 900,000 makiklaim ng beneficiary. Pangalawa, may transfer yung policy fully paid. At pag nag-mature ang plan on the 20th year, meron pang makiklaim na 1.1 million. Okay? Pagdating naman sa hospitalization coverage, pag K100 plan, meron tayong annual benefit limit na 60,000. As long as naka 1 year ka na ng iyong payment. Nagkasakit, na hospital, na confined, pwedeng gamitin yung 60,000. Plus, meron na siyang room and board na 1,000 pesos per day. Okay? Paano pag hindi nagkasakit during the 7 years na tayo ay nagbabayad? Ibabalik sa iyo ni Kaiser yung 85% na binayad mo. Magkano yung 85% ng K100 plan? That is 350,000. Kaya pag nag-mature ang plan on the 20th year, okay, meron kang 1.1 million pesos na investment. Okay? Yan po yung kagandahan sa insurance benefit ng ating Kaiser. Okay? So, 7 years mo lang babayaran. Example, nag-start ka ng 22 at the age of 29, tapos ka na lang magbayad. Ano yung gagawin mo after 7 years? Waiting ka na lang hanggang mag-mature ang plan mo on the age of 42. 22 plus 20, 42, magmamature yung plan. Magkano yung makukuha? Nabanggit natin kanina, 1.1 million pesos. Eh paano pag hindi kinuha at the age of 42, hindi ginalaw? Tatlo yung settlement option yan. Pwede mong ilamsam ng buo, pwedeng kalahati withdraw mo, or pwedeng dyan lang muna. Okay, example, hindi withdraw yung 1.1. Dyan lang muna yung 1.1. Umabot siya ng at the age of 60. Magkano na yung 1.1 niya? Naging 6.4 million pesos na ang kanyang retirement o kaya healthcare fund. Pag hindi pa rin withdraw at the age of 60, okay, yung 6.4 million niya at the age of 65, yan po ay 10.4 million pesos na. So pag hindi mo wini-withdraw yan, lumalaki yan. Okay? So pwedeng kalahati withdraw mo. Pwedeng lahat i-withdraw mo. Pwede po yan. So, pwedeng dyan lang muna. Pwede po yan. Okay? Yan po ang ating Kaiser. Meron na siyang healthcare or hospitalization. Meron na siyang insurance for 20 years. At meron na siyang savings and investment. Now, which is ito yung sumasagot na dito sa ating Solid Financial Foundation. Dahil meron na siyang healthcare, meron na siyang insurance, at meron na siyang savings and investment na sumasagot dito sa ating 3 major financial needs na kung saan ang ating Kaiser ay kasama yan sa total financial solution natin. Okay? So, iyan po ang ating Kaiser. Okay? Another concept po, the power of compounding interest. Ito po ay na-discover po to na Albert Einstein. Okay? So, pwede mong gamitin ang number 72 para malaman mo kailan dodoble ang investment mo. 72 divided by the interest rate, malalaman mo kailan dodoble. Ito po, sample po natin. Okay, example, si Mr. A, yan, nag-invest siya ng 100,000 at the age of 29 sa kooperatiba. Binigyan siya ng 4%. So, paano mo malalaman kailan dodoble yung 100,000 niya? So, gamitin mo yung rule of 72. 72 divided by 4. Every 18 years, dodoble yung kanyang 100,000 pesos. So, 29 siya ngayon plus 18 years. At the age of 47, yung 100,000 niya times 2, that is 200,000 niya. 47 plus 18 years at the age of 65.
meron siyang 400,000. Okay? How about si Mr. B, nakakita ng 8%. 72 divided by 8%, every 9 years, dumodoble yung kanyang investment. Kaya at the age of 65, meron siyang 1.6 million pesos. Eh ikaw na natuto sa IMG, nakakita ka ng 12%, 72 divided by 12%, every 6 years, dumodoble ang iyong investment. So at the age of 29, 100,000 yan. Pagdating mo ng 65 years old, meron 6.4 million. Ano napansin nyo? Lamang ang may alam. Okay? So, hindi sapat na ipunin mo lang yung pera mo, kailangan palaguin mo at dapat alam mo kung saan mo ito papalaguin. Okay? So, kaya ang financial education ay hindi lang ito para sa mga mayaman, para po ito sa lahat. Key financial concepts that we need to learn. Ano ba yung mga investment vehicle? Meron tayong mga investment vehicle kung saan natin papalaguin yung ating mga kaperahan. Ito po. Do you know that you can be a multimillionaire if you invest 33 pesos a day? Kaya mo bang mag-invest ng 33 pesos a day or 1,000 pesos a month? Sa loob ng 30 years, alam mo ba kung magkano ang pera mo niyan? Pag nag-ipon ka ng 33 pesos every day at nakalagay yan sa investment, meron ka dapat 3.5 million after 30 years. Sasabi, sir, matagal yung 30 years. Bakit? Ilang taon ka na ba ngayon? Meron ka bang 3.5 million na investment? So paano? Ito yung tinatawag natin na wealth calculator. Pag nag-ipon ka ng 1,000 pesos, nilagay mo yan sa 12%, sa loob ng 30 years, meron kang 3.5. Pag dinoble mo yan, ginawa mong 2,000 pesos, alam mo ba sa loob ng 15 years, dapat meron kang 1 million. Kung ginawa mo yan 5,000 pesos every month, alam mo ba sa loob ng 10 years, meron kang 1.1 million. Okay? So, yan po yung tinatawag natin na wealth calculator. Pwede po natin gawin yan. Alright? Sa pamamagitan ng tulong ng IMG. Okay? Now, ito po, sample po natin, katulong po ni Brother Bo Sanchez. Kaya nakagawa po si Brother Bo Sanchez ng 2 libro, My Made Invest in the Stock Market. Pwede niyo pong mapanood yan. Yung kwento niya nasa YouTube po yan. Okay? Yung katulong niya na kumikita ng 7,000, nag-i-invest ng 2,000 every month sa loob ng 7 years. Ang yung katulong niya ay merong 1.4 million. Kaya nakagawa ulit si Brother Bo Sanchez ng another book, How My Mate Became a Millionaire. O, diba? So, ibig sabihin, kahit anong status ng buhay meron ka, anong trabaho meron ka, kung marunong ka mag-ipon, marunong ka mag-invest, lahat tayo pwedeng yumaman, lahat tayo pwedeng umasenso. Kailangan lang natin ng tamang information. Okay? Investing in mutual funds. Paano nga ba nag-work ang mutual funds? 2 paraan ng pag-invest sa stock market. Number 1, indirect trading. Number 2, mutual funds o tinatawag natin na ito yung tinatawag natin na indirect trading. Number 1 yung direct trading at ang mutual fund ay indirect trading. So ito tayo, lahat tayo ay nag-invest. Example, nag-invest tayo dito, may nag-invest 1,000, 5,000, 100,000. So ang tawag sa atin investor. At ang kagandahan dito, pag nag-member ka sa IMG, automatic mutual fund investor ka na. Bakit? Dahil meron ka na agad 1,000 pesos na initial investment sa iyong mutual fund account. So paano nag-work? Ito tayo, lahat tayo investor. Yung pera natin, pinagsama-sama yan. Okay? At in-invest yan sa mutual fund, na which is merong mutual fund manager na siya yung manage, mag-i-invest dito sa mga securities tulad ng Charlie V, SM, ayan, URC, Philippine Airlines. Pag kumita yan, okay, babalik sa atin yung kita as investor. Ang mutual funds, professionally managed, mayroong financial fund manager na expert na nagmamanage yan. Very liquid, napakadali na pong mag-open ng ating mutual fund account. Mag-member ka na sa IMG, automatic mutual fund investor ka na. Then, naka-diversify na yung ating investment dahil hindi lang yan naka-invest kay Jollibee, naka-invest din yan kay PLDT, kay Petron, kay BDO. Okay? Low minimum investment requirement. As low as 1,000, pwede ka na mag-invest. Pag IMG member ka, as low as 20 pesos, pwede mo nang idagdag sa iyong investment. Very transparent. Pag nag-member ka sa IMG, meron kang username and password, ma-double check mo, makikita mo anytime, every day, every time talaga. Okay? Yung inyong investment. Okay? Then, strong track records, hindi pa po ako pinapanganak, meron na pong mutual funds. Safe and secured, at ang the best dito, ang mutual funds are walang tax. Bakit walang tax? Nasa batas po yan. Pag nag-invest ka sa mutual fund, walang tax. Bakit? Bakit walang tax? Dahil highly recommended po ito ng government natin na lahat tayong mga Pilipino ay maging investor sa sarili nating bayan. Alright? Right investment vehicle, dapat alam mo kung ano yung goal mo. Para saan ba yung iipunin mo, i-invest mo. Kung emergency fund yan, ilagay mo yan sa
bangko. Kumpara sa education, retirement, protection, lagay mo yan sa mga HM mo, sa insurance, sa stock market. Okay? Dapat alam mo kung saan mo ilalagay. Alam mo dapat yung goal mo para sa ganun, alam mo kung anong investment vehicle mo ilalagay. Alright? Kung ang goal mo magkaroon ng healthcare, ilagay mo sa Kaiser. Ang goal mo magkaroon ng retirement fund, pwede mo ilagay sa Manila Bankers Life. Okay? Ang goal mo makapagpatay ng bahay after 5 years, pwede mo ilagay yan sa stock market. Alright? So dapat alam mo kung ano yung goal mo para alam mo kung anong investment vehicle ang paglalagyan mo. Okay? Lagi natin tatandaan, invest with a purpose. Mag-invest ka para sa healthcare fund mo para pag nagkasakit ka, meron kang healthcare na magagamit. Mag-invest ka para sa retirement mo para pagtanda mo hindi ka kaawa-awa. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo para pag mag-college ang anak mo hindi kawawa, ganun din na magulang hindi rin kawawa. Mag-invest ka para sa dream house mo, sa dream car mo para hindi mo kailangan ng mag-loan para lang magkaroon ng bahay, magkaroon ng car. Mag-invest ka para sa vacation mo para hindi ka mangungutang. Okay? Alamin mo muna bakit dapat kang mag-invest. Alright? Tandaan, invest with a purpose. Sabi nga ni Mr. Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Okay? Protection muna bago invest. Kaya napakahalaga ng pagbibuild natin ng ating solid financial foundation na makikita nyo po dito sa harap ng ating libro. Right? So yan po yung first part natin about financial literacy. I hope marami po tayong mga natutunan doon po sa ating mga ibinahagi. Now, paano po pag nag-member ako sa IMG, ano yung mga benepisyo na makukuha ko? Alright? So pag-uusapan naman natin dito sa part 2. Ano ba yung mga benepisyo na makukuha mo pag nag-member ka sa IMG? Number 1, pag nag-member ka sa IMG, Ma'am Kim, automatic meron ka lang 1,000 pesos na initial investment sa iyong mutual funds. Ibig sabihin, sa madaling salita, ay mutual fund investor ka na. Alright? Pangalawa, alam, benefits mo dito, meron ka ng 100,000 pesos kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Meron ka ng 100,000 pesos na personal accident insurance. Wala kang babayarang monthly. Kapag ang isang IMG member namatay aksidente, may 100,000 na makukuha ang kanyang family. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay? Pangatlo, meron ka pang 50,000 Fidelity Life. Burial benefit. Hindi namatay sa aksidente, pero meron pa rin makukuha yung kanyang family na 50,000. Namatay sa aksidente, 150,000. Yan po ay Pilipinas. Pag ikaw po ay nasa abroad, OFW ka, ito po ay additional na benefit. Di ba kanina meron ka ng 100,000 na accident insurance. Pag ikaw po ay nasa abroad, meron ka pang additional na 500,000. Ma'am Kim, pag nag-member ka sa IMG, total of 600,000 ang iyong accidental death benefit. Okay, sa mga OFW na nandito. Hindi lang yon, meron ka pang additional na 100,000 burial benefit. So, merong 150,000 na burial benefit ka agad-agad. Instant benefit natin yan. Wala kang babayarang monthly. Ang ginawa mo lang, nag-member ka lang sa IMG. Okay? Number 6, accidental medical reimbursement benefit na worth 100,000. Na aksidente na hospital, hindi namatay. Pwede makapag-reimburse ng 100,000. Then, dahil OFW ka, international ka, meron tayong protection sa acts of terrorism. 600,000. Example, sa Israel, kung meron tayong kababayan na IMG member na matay dahil sa gera, merong makiklaim yung kanyang pamilya na 600,000. Yan po ang ibig sabihin niya. Unprovoked murder and assault, meron kang 600,000. Example, merong nag-amok, napukpok na martilyo or what, namatay. Kung IMG member yan, may 600,000 na makiklaim ang kanyang pamilya. Another benefit ng international, accidental disablement benefit. Ano pong ibig sabihin yan? Pag na-aksidente, naputulan ng dalawang kamay, may 500,000. Na-aksidente, naputulan ng daliri, may 20,000. Depende kung ano yung naputol during accident na meron dito. Then, benefit number 10, meron tayong repatriation service. Mahirap po mag-uwi ng bangkay ng mga kababayan natin nasa abroad pag sa abroad sila namatay. Dito meron tayong katulong na repatriation service, no? So yan po yung pwede natin gamitin para mas mapadaling maiuwi yung bangkay ng ating kapamilya. Benefit number 11, pwede po tayong maging certified associate financial planner. Okay? Benefit number 12, libre. Take note, pag IMG member ka, libre ang check-up natin sa Kaiser. Nakikita niyo po dyan kung saan po yung mga Kaiser clinic natin. Meron sa SM North EDSA, Makati, Robinsons Manila, Robinsons Galleria, EPSA Cavite, SM Santa Rosa, SM San Pablo, Mactan, SM City Cebu. Alright? Then,
Discounted din tayo pagdating sa mga medical services, ganun din ang ating immediate family. Okay? So kasama pati immediate family natin pagdating sa mga medical services. Then, benefit number 15, meron din tayong vision care. Libre ang computer eye check-up. Libre ang 2 frames. Ang babayaran mo lang dito, lens. Kahit nasa ang bayan ka o probinsya ka, pwede mo itong ma-access. Benefit number 16, pag IMG member ka, gusto mo kumausap ng lawyer, 45 minutes per session, IMG member. Then, pag IMG member ka, pwede ka na rin makapag-share. Yan, sharing is caring with Campaign and Protect. Pwede po tayo mamigay ng 20,000 pesos na personal accident insurance sa lahat na masishare natin about IMG. Benefit number 18. Okay, meron tayong free financial ebook. So kung wala kang libro nito, pwede mo yang ma-download kung kahit nasaan ka. Pwede mong ma-download yung laman ng libro para mabasa mo. Then meron na rin tayong pre-financial video book. Okay, meron na tong yung libro, kung tamad kang magbasa, panoorin mo na lang yung video. So meron na rin siyang video. Alright? Benefit number 20, lahat ng mga financial workshop natin makaka-attend ka. Benefit mo yan. Okay? So from workshop 1 to workshop 5, lahat yan libre na ma-attendan mo. Kahit ikaw ay nasa abroad, pwede kang maka-attend. At sa bawat workshop na yan, merong exam, merong certificate. Okay? Benefit number 26, meron din tayong free ebook insurance. Gusto mo maging life license? Ayan, kasama na dyan, no? Benefit number 27, meron tayong binibigay na free financial checkup. Kung may sakit ka sa ngipin, saan ka pupunta? Sa dentist. May sakit ka sa katawan, saan ka magpapacheck up? Sa hospital, sa doctor. Kung meron kang sakit sa bulsa, kanino ka magpapacheck up? Meron tayong binibigay na financial checkup. Alright? Then, benefit number 28, meron tayong healthcare products and services. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Ang Kaiser, meron siyang long-term, short-term, at saka senior care. Meron na din tayong access pagdating sa Manila Bankers Life. Nasa Pilipinas ka man or nasa abroad ka, pwede kang mag-avail. Okay? Then, benefit number 30, lahat ng investment seminars, libre na po yan. Okay? Benefit number 31, 0% entry fee pag magdadagdag tayo ng investment natin. Benefit number 32, meron din tayong direct trading. Kapartner din natin ng Palawan sa ating mga transactions sa IMG. Then, benefit number 34, meron tayong Memorial Everest. Memorial Services. Okay, benefit number 35, may Shopee, may Lazada, sa IMG meron tayong marketplace. Di ba? Benefit number 36, sabangan natin yan, IMG Movies. Okay, benefit number 37, nakaka-discount tayo sa mga non-life insurances. Okay, benefit number 38, gusto mong kumuha ng condominium, ayan, meron tayong Ramper Realty, SMDC, Ayala Land, DMCI. Discounted tayo dyan. Benefit number 39, magpapagawa tayo ng will and trust, discounted tayo dyan. Pagawa ka ng corporation, discounted tayo dyan. Benefit number 40, gusto mong bumili ng brand new car, cashman or installment, discounted po tayo dyan. Okay? Benefit number 41, be in the financial industry, gusto mong gawin part-time or full-time ang IMG, pwede mo itong magawa. Benefit number 42, pwede tayo makapag-travel around the world ng libre kasama sa benepisyo mo yan bilang isang IMG member. Benefit number 43, ma-recognize ka, magkaroon ka ng PIN. Benefit number 44, magkaroon ka ng SMD Watch pag na-promote ka dahil ginagawa mission. Benefit number 45, maging millionaire ring earner ka. Benefit number 46, magkaroon ka ng Rolex watch. Benefit number 47, pwede kang magkaroon ng free car. Benefit number 48, pwede kang magkaroon ng free healthcare. Benefit number 49, once na nag-member ka sa IMG, meron kang username and password. Updated tayo daily. Kapag ang Globe may GCash, ang Smart may Paymaya, sa IMG meron tayong sariling NeuraCash. Okay? Benefit number 52, meron tayong Dominate tool. Meron siyang 9 powerful features of Dominate. Ito yung pag-create ng website, libre. Email marketing, send to many, yan, libre na yan. Meron tayong sariling account. Affiliate links, lahat ng mga link na kailangan natin, ready-made na yan, pati QR code. Pwedeng gamitin sa live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentoring. Meron tayo dito, number 62, si Jomar Hilario, digital marketing guru, at si Alan Ngo, award-winning email marketer. Sila po yung nagtuturo sa atin. Okay? Sa mga international na sa abroad, pwede kayong magkaroon ng
Visa card, makaka-attend sa mga exclusive events and contests international. Alright? So dito sa IMG, eto ka, one-stop shop brokerage company na tayo. Once to become a member, meron ka ng access sa ating mga major providers tulad ng Kaiser, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied services. One-stop shop brokerage company na po tayo. Lahat ng kailangan mo nandito na kay IMG. Ang mission natin ay hindi magbenta ng insurance. Hindi ko po kayo binibentahan ng insurance investment. Kundi ine-educate po natin ang bawat kababayan natin. If you think kailangan mo ng healthcare, mag-avail ka. If you think kailangan mo ng insurance, kumuha ka. If you think kailangan mo investment, magsimula ka. Okay? So, question, did you like what you have learned today? Okay, meron po ba tayong natutunan? Then it's time to act on it today. Okay? Pwede tayong mag-register, mag-member sa IMG. Pwede tayong mag-start ng ating Kaiser as level 1 investment natin at i-share po natin kung ano po yung mga natutunan natin. So every Wednesday and Sunday, meron tayong free live na webinar. So sa this coming Sunday or Wednesday, pwede po tayong mag-invite. Okay? Here's the good news. Whatever situation you are right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts. You can start today. Okay? Ito dating school principal noon. Isa na siya sa mga CEO ngayon. Dating senior citizen noon, hanggang ngayon senior citizen pa rin. 67 years old, isa po siya sa mga na-promote na CEO. Basurera noon, CEO ngayon. Kasabay ko po na na-promote sa Malaysia. Housewife noon, executive vice chairman ngayon. Makikita niyo po sa Makati. So sa IMG, lahat, no, mayroong opportunity. Walang pinipili, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala. Kahit anong status ng buhay, meron ka, pwede kang mag-enroll sa IMG. Ito yung mga naging activities natin nung tayo po yung nag-for good. Yan, makikita nyo yan, yung mga tinuturuan natin, mga kapulisan. Okay, sa mga nagsasabing scam, ito na po yung kasagutan. Okay, marami na po dapat mga pulis na scam ng IMG. Okay, so yan yung mga naging activities natin kung saan-saan po tayo nakakarating para makapagturo lang about financial education. Ito sa Hong Kong, sa mga kababayan sa Hong Kong. Sa Macau, ayan, ito po yung naging event natin sa Macau, sa Dubai, at of course sa IMG. Naniniwala tayo na kaya natin makapagpabago ng buhay ng isang pamilya. We believe in our mission. We believe in the power of financial education. And we believe that the best gift that you can give to yourself and to your family is financial freedom. Huwag na po nating ipamana ang kahirapan. Okay? Ito po ang office natin dito sa Isabela kung saan po tayo nagtuturo ngayon. At dito marami na po tayong mga na-award na mga claim. Okay? So yan yung mga kababayan natin na nakapag-start ng kanilang Kaiser, ng IMG member, kinuha ni Lord. Ayan. So meron mga claim na nakuha yung kanilang mga pamilya. At yan po ay dito lang po yan sa Isabela. Iba pa yung mga nakakapag-claim sa Makati office sa ibang mga financial center po natin. Okay? At meron na rin tayong office dyan sa Kawayan. Pinapangunahan po yan ni Ma'am Charisma Dian. Okay? Laging tatandaan, you are the solution to your future. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. Kailangan natin right information, right choice, right decision, right action, right direction para magkaroon ng right result. Ito po ako nung ako po ay nasa Macau, nung ginagawa ko pong part-time ang IMG. Yan. So dati po tayong OFW from Macau. Isa po tayong security guard noon. Makikita niyo po dyan sa inahawakan ko na benefits. Nung nagsimula po ko ay 10 benefits pa lang. Ngayon, ilang benefits nang meron tayo? 65 benefits na po. At ito yung mga opportunity na nakuha natin, na-invite tayo sa mga radio interview na hindi po natin inaasahan. Ayan, magkaroon tayo ng mga video at nakasama natin si Corina Sanchez. Tayo po yung nagturo sa mga kaibigan, staff ni Corina Sanchez sa ABS-CBN. Diyan po sa Novotel sa Cubao. Alright? Laging tatandaan, financial independence is not a dream. It's a decision. Alright? Para po sa mga first time na naka-attend, pwede po kayong magkaroon ng free 20,000 na personal accident insurance. Fill out nyo lang yung form o kaya kunin nyo lang yung link. Sa mga nag-attend na mga na-invite ko po,
message nyo po ako mamaya na naka-attend po kayo at pwede ko pong ibigay yung link para po makapag-fill out kayo at magkaroon kayo ng free 20,000 pesos na personal accident insurance. Ito po yung binibigay natin na Campaign and Protect para sa lahat ng mga natuturuan natin. Okay? Ang kakampi ng IMG community dumadami, no? Kakampi mo, kakampi natin, Senator Raffy Tulfo. Kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. And of course, ang ating kapatid, Daniel Padilla bilang brand ambassador ng ating Kaiser at ang ating kuya na si Boy Abunda sa ating Manila Vanguard's Life, the best way to show your love. Alright? So thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Once again, ito po ang ating pangalan. Ako po ay si Winifred Pungan Asuncion Junior. Yan yung email address natin at contact number po natin. Okay, thank you so much everyone. The best time to start was yesterday. The next best time is now. Alright, so once again, thank you so much. Magandang gabi po sa ating lahat. See you this coming Sunday and Wednesday. Tandaan, every Sunday and Wednesday ang ating pong webinar. Okay? So pwede po tayong mag-invite, pwedeng magpa-attend, libre po yan. So once again, maraming salamat sa lahat po ng naka-attend at hindi po bumitaw. Alright. Okay? Yan. So pag meron po tayong mga katanungan, no? So please let me know. Marami po yung mga nag-chat, I think. Ayan. Sa mga nag-chat, okay, babasahin po natin, ano? Sino bang pwede natin kasamang magbasa? Hello po, Magbasa Sir ng Jong. Go Ayan, ahead naka-record po, pa Mama. po, sir. Naka-record pa po. May stop na ba? Naka-record pa po.